Nakatulala lang ako hanggang sa makapunta na kami ni Eugene sa bahay namin. Binuksan ni Eugene ang pinto ng passenger seat at saka ako tinulungang makababa ng sasakyan. Nararamdaman ko pa rin ang panghihina ng tuhod ko nang makatayo na ako. Paniguradong namumutla pa rin ako hanggang ngayon. Hindi ko alam kung kailan susuko si Wright. Bakit ba gustong gusto niyang angkinin ang anak ko? Hindi ko siya maintindihan. Naiinis ako sa sarili ko. Bakit hindi ko makalimutan ang labi nito? Bakit parang hinahanap-hanap pa rin ng katawan ko ang mga haplos niya? Nakakainis. Hindi ako makapaniwala. Nangyari ang lahat ng ito sa isang araw lang. Ipinagpasalamat ko na lang na dumating si Eugene sa oras. Dahil hindi ko alam ang mangyayari kung maabutan pa ako ni Wright. Magpahinga ka na. Kailangan mo iyon. Tanging tangol lang ang naisagot ko sa kanya. Nang hihina pa ako. Kumatok kami. Sumilip muna si Minerva sa bintana bago kami papasukin. Natuwa naman ako. Mapagkakatiwalaan ko talaga ang babaeng ito. Agad akong umupo sa sofa at dumukot ng 500 pesos sa wallet ko at ibinigay kay Minerva. Pagkatapos nun ay nagpaalam na ito at umuwi na. Tinanggal ko ang sapatos ko at saka itinaas ang mga tuhod ko. Ipinatong ko ang ulo ko sa ibabaw niyon. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Lula. Ano po ba talaga ang tama? Bakit ba kasi kinuha agad ng Diyos ang lula ko kung kailan kailangan ko ng masasandalan? Naging masama ba talaga akong ina kaya nangyayari sa akin ito? Kaya ba binabawi sa akin ang lahat ng mahal ko sa buhay? Hindi ko na napigilan ang pagbuhos ng luha ko. Naramdaman kong may umupo rin sa tabi ko at hinimas-himas ang likod ko. Si Eugene na lang ang natitirang tao na masasandalan ko. Ayaw ko na mawala siya sa akin. Humarap ako sa kanya at pinaikot ang mga braso ko sa liig niya. Sumiksik ako sa dibdib niya. Mas lalong lumakas ang mga hikbi ko. Eugene! Nang hihina akong sabi. Pwede bang dito ka na lang matulog? Lumayo ako ng kaunti sa kanya. Pinunasan nito ang luha na patuloy na dumadaloy sa pisngi ko. Kasi ngayon ko lang siya patutulugin dito sa bahay namin. Hindi ko alam, ngunit kapag alam kong naririto ang presensya ni Eugene ay nagiging panatag ako. Parang alam ko nang hindi niya ako sasaktan o kaya'y ipapahamak. Siya talaga ang protektor namin ni Red. Napakaswerte ko at nakilala ko ang isang tulad niya. Ngumiti ito. Ngunit naroon pa rin ang pag-aalala sa mga mata niya. Saan ako matutulog? Nag-isip ako. Ayokong matulog ito sa sofa dahil hindi naman ito kasya dito. Hindi siya magiging komportable. Sa kwarto ko na lang. Sa kwarto na lang ni Red ako matutulog. Napapalatak ito. Woman, you're going to torture me. Napalunok ako. Oo nga pala. Mahirap sa mga lalaki ang magtimpi kapag naamoy nila ang babae at mas lalo na kung sa kama iyon. Saan kita patutulugin? Okay na ako dito sa sofa. May electric fan naman eh. Gumunot ang noo ko. Hindi siya kasya dito. Kahit na may electric fan, hindi pa rin siya magiging komportable. Hindi ka kasya. Sa kwarto ko na lang. Sa kwarto ni Red. Naisip ko. Malaki nga pala ang kama ni Red. Okay. Niyakap kong muli ito. Lumalaki na talaga ang utang na loob ko kay Eugene. Thank you, Eugene. Lumabas muna si Eugene para raw kunin yung extra niyang damit sa kotse. Ako naman ay pumasok na sa kwarto ko at nagpalit na rin ng pajama. Terno kami ng pajama ni Red.
May tatak ng Lightning McQueen ang suot naming pareho. Kumuha ako ng 2 unan at naglabas ng kumot para kay Eugene. Nang lumabas na ako, ay nadatnan ko itong binubuksan ang pinto ng kwarto ni Red. Nakabihis na rin ito ng puting t-shirt at boxer short. Nag-iwas ako ng tingin dahil ngayon ko lang nakita ng ganito ang ayos ni Eugene. Narinig ko ang mahinang pagtawa niya bago pumasok sa kwarto ni Red. Nahihiya akong napayuko para itago ang pamumulan ng pisngi ko. Mukha akong teenager na ngayon lang nakakita ng hita ng lalaki. Pumasok ako sa kwarto. May munting liwanag na nanggagaling sa lampshade ni Red. Extra pillows. Lumapit ito sa akin at saka kinuha ang mga kumot at unan. Salamat. Inayos nito iyon sa gilid ni Red. Kaya malaki ang kama nito ay dahil sobrang likot niyang matulog. Magigising na lang ako isang gabi ay nakahalik na ito sa sahig ng kwarto niya. Umupo ako sa gilid nito at hinalikan ito sa noo. Pinagmasdan ko ang natutulog niyang anyo. Kamukhang kamukha niya talaga ang tatay niya. Napansin kong yakap-yakap nito ang medyo may kalakihang teddy bear na bigay ni Eugene noon. Gumagaan talaga ang pakiramdam ko kapag nakikita ko ang anak ko na nasa tabi ko. Naramdaman kong may humawak sa balikat ko. Tinulak ako ni Eugene pahiga at nagpadala naman ako. Umusog ako para maispis din siya sa gilid ko. Nakahiga ako sa braso niya at kapwa kami nakatingin sa kisame. Nilalaro ng kamay nito ang buhok ko. I feel so safe, so damn safe. Huminga ito ng malalim. Napangiti ako nang magsimula itong kumanta. Hindi ko alam na wala pala siyang talent sa pagkanta. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Although, alam ko na ginagawa lang niya iyon para pagaanin ang loob ko. Humarap ako sa kanya at saka niyakap ito sa tagiliran. Tinuloy niya ang pagkanta kahit na alam niyang wala siyang talent doon. Natawa ako nang pumiyok ito sa bandang dulo. Binaba niya ang tingin niya sa akin at nahuli akong nakangiti. Hinaplos ng libreng kamay nito ang baba ko. Nakangiti ka na rin, sa wakas. Napag-isip-isip ko kasi, mas malaki pa pala yung problema mo kaysa sa akin. Bihero ko rito. Sobra yon. Nagtawanan kami ni Eugene. Hindi ko napansing may isa pa nga pala kaming katabi. Ang ingay! Reklamo ng katabi namin. Napaharap ako sa gawin nito. Umikot ito para tumalikod. Oh! Hindi ko naagapan ang pagkahulog ni Red sa kama. Basta-basta na lang kasi itong umiikot. O kami lang talaga ni Eugene ang may kasalanan. Napabangon kami pareho ni Eugene at sumilip sa kinahulugan ni Red. Naman eh! Nagsimula na itong ngumawa. Mabilis kaming tumayo ni Eugene at nilapitan ang umiiyak kong anak. Hindi ko alam pero hindi matanggal ang ngiti sa labi ko. At ang may gawa ng ngiting iyon ay si Eugene. Binuwat ni Eugene si Red at inilagay sa ibabaw ng kama. Nasa magkabilang gilid kami nito. Hanggang sa makatulog muli siya. Dahan-dahan akong umalis sa tabi ni Red. Good night. Mahina kong sabi. Good night. Hindi na ito makatayo dahil nakapulupot ang hita ni Red sa bewang niya.
Dahan-dahan kong isinara ang pinto at nagpunta na sa kwarto ko. Nagising ako nang may nakadagan sa tiyan ko. Nang dumilat ako, ay nakita ko agad ang isang paa na nakapatong sa may tiyan ko. Saka ko lang na-realize na nasa ibang bahay nga pala ako natulog at si Red itong katabi ko. Nakabaliktad ito ng higa kaya sa akin nakaharap ang paa niya. Talagang ngang malikot na siyang matulog. Naaalala ko pa nung sanggol pa lang siya. Umiiyak siya kapag ako ang humahawak sa kanya at saka lang tatahan kapag binuhat na siya ng nanay niya. Masungit talaga ito noon pa, lalo na sa ibang manliligaw ng nanay niya. Sa akin lang ata talaga siya mabait dahil ako ang kinamulatan niyang kasama ni Melissa. Ang alam lang niya ay magkaibigan kami ng mama niya. Hindi pa kasi ako makatsimpo kung kailan ako magpapaalam sa kanya para ligawan ang mama niya. Bumangon ako at tumingin sa wall clock. Malapit nang mag-alas 6. Kailangan na nitong bumangon dahil may pasok pa siya ngayon. "Raid, wake up! Baka malit ka na." Umungon lang ito. Mas nilakasan ko pa ang pagyugyug para magising ang diwa nito. Bumangon ito at kinusot ang mga mata. Humikab din ito bago tumingin sa akin. Hindi talaga mapagkakaila ang pagkakamukha nila ni Wright. Kailangan niya ng ama, pero na kay Melissa pa rin ang desisyon. Wala akong dapat pakialamanan sa desisyon niya. Ang tanging magagawa ko lang ay bigyan ito ng advice. "Masakit pa ba yung likod mo?" Sabi ko rito. Sumakit kasi iyon kagabi dahil sa pagkahulog niya sa kama. "O sige na, kasalanan na namin ng nanay niya." Umiling ito. "Ang likot niyo po kasi ni mami kagabi, nahulog tuloy ako." "Sorry, tara na, ipagluluto pa kita, puyat ang mami mo." Tumayo na ako at dumiretso sa CR para sa hygiene. Kasabay kong nagtututbrush si Red. Magkakulay ang toothbrush namin. Nakikita ko rin ang bawat pagsulyap nito sa akin. Pasikreto akong napapangiti kapag nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Parang may kung anong humaplos sa puso ko dahil para kaming mag-ama ni Red. Sana nga ako na lang. Kung nauna lang sana ako ng kaunti. Pero wala na akong magagawa bukod sa maghintay kung kailan magiging handa si Melissa. Dumaretso na kami sa kusina pagkatapos. Ito ang nagpresentang magbalat ng sibuyas na puti. Marunong daw siyang maghiwa nun. Nagkakagalit pa kami dahil ayaw kong ibigay yung malaking kutsilyo. Pero dahil mas matanda ako, nakinig siya sa akin. "Aray!" Ibinaba ko ang kaldero kong hawak at mabilis na pumunta sa gawin ni Red. Dumudugo ang hinlalaki nito. Nagmamadali kong hinawakan iyon. Lagot ako kay Melissa. "Hala!" Hinatak ko ito papunta sa lababo. "Itapat natin sa gripo." Nang tumigil ang pagdurugo niyon, ay kinuha ko ang first aid kit nila na nasa banyo at saka pinahiran iyon ng gamot. Hindi ako gumamit ng alkohol dahil alam kong masahapdi iyon. Ayokong nasasaktan si Red. Kahit na alam kong hindi siya umiiyak, alam kong mahapdi yung sugat niya. Paano pa kaya kung alkohol ang gagamitin ko? "Tito, can you make my mommy happy?" Napatingin ako sa kanya at natigil ang paglalagay ko ng betadine sa sugat niya. Tinitigan ko ang nagtatanong na mga mata nito. Ngumiti ako. Nagsisimula na siyang mag-open up sa akin. "Yes, why?" Ngumisi ito. "Nothing." Hindi ko na ito pinatulong pa dahil baka magkasugat pa uli siya. Tiningnan lang niya ako habang binabalatan ko yung patatas. Nakatuntong ito sa upuan at nakapamaywang na nanonood.
Ganito pala yung feeling kapag may daddy. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong itanong, pero hindi naman masama kung sasabihin ko. Gusto mo bang makilala ang daddy mo? Umiling lang ito at humalokip-kip. Ayaw, galit ako sa kanya. Ayoko sa mga taong sinasaktan ang mami ko. Pinili ko na lamang na manahimik para hindi na mabuksan ang kuryosidad ni Red. Pinanood niya lang ako hanggang sa maluto ko na yung corned beef. Tikman mo nga kung okay lang. Hinipan ko muna iyon at saka inumang sa kanya ang kutsara. Sinubo nito ang kutsara na may lamang corned beef. Lumawak ang ngiti nito. Ang galing mong magluto, Paps. Para akong napako sa kinatatayuan ko nang marinig kay Red ang mga katagang iyon. What? What did you just call me? Napatakip ito ng bibig. Siguro ay narealize niya kung ano ang salitang binitawan. Tumalon ito para makababa sa upuan. Beats me. Mabilis nitong sabi at saka mabilis na tumakbo palabas ng kusina.